Ang silid tulugan ay nilamon ng dilim. Tanging ang lampa ng gasera ang nagbibigay ng humihinang liwanag. Tila nakikipaglaban sa hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding na pawid. Sa kawayan na higaan, nakahiga si Aling Leonida. Ang kanyang mga labi na dati ay laging may baong ngiti para sa anak ay putlang-putla na ngayon natuyot. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hun ng hirap. Isang tunog na tila kutsilyong humahati sa puso ng 9 na taong gulang na si Marco. Nakaluhod ang bata sa tabi ng higaan. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa naninigas na kamay ng ina. "Nay, huwag po kayong bibitaw." Basag na boses ni Marco. Ang mga luha ay walang tigil na umaagos sa kanyang maruming pisngi. "Nandito na po tayo sa bahay. Sabi nila, sabi ng kapitbahay, baka po sa umaga. Mas malakas na kayo. Dadalhin ko po kayo sa Maynila, Nay. Pangako." Umiling ng bahagya si Aling Leonida. Ramdam niya ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. "Marco, anak ko, wala ng oras. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo." "Hindi po, Nay. Tayo ang di tinanggap. 5 ospital, Nay. 5 beses nilang sinabi na wala po tayong pera." Ang galit ay biglang sumiklab sa mga mata ng bata, kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan. "Sabi po nila, puno raw po ang ward, pero nakita ko po, Nay. Nakita ko ang mga bakanteng kama. Bakit po ganun? Dahil ba butas ang tsinelas ko? Dahil po ba madumi ang damit natin?" "Makinig ka, mahal kong anak," pabulong na sabi ng ina. Pilit na hinuhuli ang paningin ng anak. "Ang buhay ay isang laban. Huwag mong itanim ang galit. Itanim mo ang pangarap. Huwag mong kakalimutan ang nangyari ngayong gabi. Dito ka nagsimula." "Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Magpagaling po kayo," hagulgol ni Marco. Pinisil ni Aling Leonida ang kamay ng bata sa huling pagkakataon. "Ipaglaban mo ang mga tulad nating walang-wala. Pangako, Marco. Pangako sa akin na wala nang batang iiyak sa tabi ng bangkay ng ina dahil lang sa kahirapan." "Pangako, Nay. Pangako," sumisigaw na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. "Kapag po naging doktor ako, wala nang mahirap ang mamamatay dahil sa kawalan ng pera. Hindi ko sila ipagtatabuyan. Wala nang tutulad sa sinapit mo, Nay. Pangako ko po." Isang huling ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Leonida, bago dahan-dahang napikit ang kanyang mga mata. Sa huling sandali, bumagsak ang kanyang kamay. Ang mundo ni Marco ay gumuho, ngunit sa gitna ng guhong iyon, isang bakal na determinasyon ang nabuo. Ang mga sumunod na taon ay naging isang malupit na guro para kay Marco. Walang kamag-anak na lumingon. Walang kapitbahay na nagbukas ng pinto para sa isang batang ulila. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, nasa palengke na siya. "Hoy, Marco, itapon mo na itong mga bituka ng isda. Siguraduhin mong malinis ang kanal," sigaw ng isang tindero. "Opo, Mang Tasyo. Basta po yung usapan nating tirang kanin at barya," sagot ni Marco habang mabilis na kumikilos. Pagkatapos sa palengke, tumatakbo siya patungong paaralan. Madalas siyang tinutokso ng kanyang mga kaklase dahil sa amoy isda niyang uniforme. Ngunit tinititigan lang niya ang mga ito ng diretsyo. Sa gabi, sa ilalim ng isang sirang poste ng kuryente na nagbibigay ng kisap-kisap na liwanag, doon siya nag-aaral. Isang gabi habang nagtatahi siya ng butas ng kanyang nag-iisang uniforme, lumapit ang kanyang guro na si Binibining Reyes. "Marco, bakit narito ka pa sa kalsada?
11 na ng gabi. Tanong ng guro, puno ng pag-aalala ang muka. Tinatapos ko po ang proyekto natin sa science, ma'am. Tugon ni Marco. Hindi tinitigilan ang pagtatahi. At kailangan ko rin pong bantayan itong mga paninda kong sigarilyo at candy. Sayang din po ang kikitain para sa matrikula. Umupo si Binibining Reyes sa tabi niya sa semento. Alam mo bang, ikaw ang nangunguna sa buong batch, Marco? Sa kabila ng pagtatrabaho mo sa palengke at pagtitinda mo rito, paano mo nagagawang makakuha ng perpektong marka? Tumingin si Marco sa malayo. Tila nakikita ang mukha ng kanyang ina sa dilim. Hindi po ako nag-aaral ng gusto para lang po sa grado, ma'am. Kailangan ko pong maging doktor. Kung hindi, walang kabuluhan ang pagkamatay ng nanay ko sa harap ng gate ng ospital. Natahimik si Binibining Reyes. Matayog ang pangarap mo, Marco. Pero ang medisina ay para sa mga mayaman. Napakamahal ng libro, ng tuition. Kaya ko po, ma'am. Matigas na sabi ni Marco. Kung kailangang hindi po ako matulog ng 4 na taon, gagawin ko po. Ang mahalaga, walang mahirap na itataboy kapag ako na ang may hawak ng stethoscope. Napangiti si Binibining Reyes at iniabot ang isang supot ng tinapay at ilang lumang aklat. Gamitin mo ito. Advanced lessons ito para sa kolehiyo. Marco, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang susuko. Lumipas ang panahon. Ang batang amoy isda ay naging isang binata na puno ng talino. Dahil sa kanyang sipag, nakakuha siya ng full scholarship sa isang prestihiyosong universidad. Sa loob ng medical school, siya ang palaging pinakahuling umaalis sa library. Marco, tara na sa bar. Mag-relax naman tayo, tapos na ang exam eh. Aya ng kanyang kaklaseng si Sandro, na anak ng isang mayamang pamilya ng mga doktor. Salamat na lang, Sandro. May shift pa ako mamaya sa pharmacy. Sagot ni Marco, habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Ano ba yan, pare? Doktor ka na sa susunod na taon. Pero para ka pa rin kargador sa palengke kung kumilos. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sandro habang tumatawa. Napapagod na ako, Sandro, pero mas nakakapagod ang maalala ang mukha ng taong namamatay dahil sa walang pambayad sa doktor. Iyon ang tunay na halaga ng pagod. Seryosong sagot ni Marco. Nang dumating ang araw ng graduation, ang buong auditorium ay tumahimik nang tawagin ng kanyang pangalan. Marco L. de la Cruz, summa cum laude. Sa kanyang talumpati, hindi siya nagpapasalamat sa mga material na bagay. Ang bawat pahina ng aking libro ay nabahira ng pawis mula sa palengke. Ang bawat gabi ng aking pag-aaral ay sinamahan ng alaala ng isang inang namatay sa dilim. Pahayag ni Marco sa podium. Ngayong ako ay isa ng doktor. Ibibigay ko ang aking buhay sa mga taong kinalimutan ng lipunan. Hindi nagtagal, naging tanyag si Dr. Marco. Ngunit hindi siya naging tanyag sa mga high-end na ospital. Itinatag niya ang kanyang misyon sa mga liblib na lugar. Ang kanyang klinika ay palaging puno ng mga magsasaka, mangingisda at mga batang lansangan. Doktor, wala po akong pera. Ito po ang isang basket ng mangga. Ito lang po ang maibabayad ko sa inyo. Sabi ng isang matandang lalaki na dinala ang apo na may matinding lagnat. Ngumiti si Dr. Marco. Pinapik ang balikat ng matanda. Lolo, ang mahalaga ay gumaling ang apo nyo. Ang mangga na ito, mas masarap pa ito sa anumang bayad. Tanggapin nyo na rin po itong gamot. Libre na po to. Salamat po, Dok. Ulog ka ng langit sa aming mahihirap. Naiiyak na sabi ng matanda. Sa paglipas ng ilang taon, sa tulong ng mga philanthropist na humanga sa kanyang dedikasyon, naitayo ni Dr. Marco ang Marco Medical Center. Isang modernong ospital na may malaking porsyento ng serbisyo
para sa mga indigent o may hirap na pasyente. Kinuha niya si Dr. Sandro bilang chief surgeon dahil sa husay nito. Ngunit dito nagsimula ang lamat sa kanilang pagkakaibigan. Isang gabi sa opisina ni Dr. Marco, pabalibag na ibinaba ni Sandro ang isang folder. Marco, hindi na ito tama. Tingnan mo ang financial report natin. Kalahati ng mga operasyong ginagawa ko ngayong buwan, puro pro bono o libre. Lugi ang ospital sa mga gamot at kagamitan. Sandro, huminahon ka. Mahinahong sabi ni Marco. Ang mga mayayamang pasyente natin sa private wing ang nagpopondo para sa mga nasa charity ward. Iyon ang sistema natin. Pero Marco, negosyo to. Paano tayo bibili ng mga bagong MRI machines? Paano tayo magtatas ng sahod kung ang tinatanggap natin ay ang mga taong puro salamat na lang at walang kakayang magbayad? Sigaw ni Marco. Kailangan nating limitahan ang pagpasok ng mga walang pambayad. Kung walang deposit, walang admission. Yan ang kalakaran sa labas. Tumayo si Dr. Marco. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi ito kalakaran, Sandro. Ito ay misyon. Nakalimutan mo na ba ang sinumpaan nating tungkulin? Ang manggamot, hindi ang magpayaman. Masyado kang idealista, Marco. Balang araw, babagsak ang ospital na to dahil sa mga pulubing pinapahalagahan mo. Sabi ni Sandro bago lumabas at pabalibag na isinara ang pinto. Simula noon, napansin ni Dr. Marco na unti-unting nagbabago ang kapaligiran sa ospital. Marami siyang naririnig na bulong-bulungan. Ang mga nurse ay tila nagiging masungit sa mga pasyente sa charity ward. May mga ulat ng ilang pasyente ay naghihintay ng mahabang oras sa emergency room. Isang hapon, may lumapit sa kanyang isang ina. Bitbit ang anak na hirap ng huminga. Dr. Marco, pakiusap po. Kanina pa po kami sa labas. Sabi ng doktor doon, puno na raw po ang ward para sa amin. Pero nakita ko po, marami pang bakante. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Tanong ni Marco. Isang batangkad na doktor po, Dok. Sabi niya, walang pambayad, walang silbi. Sinabihan po kaming lumabas dahil nakakaabala raw kami sa mga VIP patients. Naramdaman ni Dr. Marco ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang eksenang ito ang eksenang pumatay sa kanyang ina. Upang malaman ang katotohanan, nagpasya si Dr. Marco na magsagawa ng isang mapanganib na plano. Hindi siya pumasok bilang may-ari ng ospital kinabukasan. Sa isang madilim na sulok ng parking lot, nagpalit siya ng anyo. Nagsuot siya ng isang lumang t-shirt na may maraming butas, isang kupas na pantalon, at mga tsinelas na magkakaiba ang kulay. Nagpahid siya ng uling at putik sa kanyang mukha at braso. Kumuha siya ng isang lumang sako at naglakad patungo sa emergency room ng kanyang sariling ospital. Habang umaaktong hapo at may sakit. Pakiusap tulong, daing ni Marco habang nakahawak sa kanyang tiyan sa harap ng triage nurse. Tumingin ang nurse, si Nurse Clarissa, na dati ay napakagalang sa harap ni Dr. Marco. Ngunit ngayon ay puno ito ng pandidiri. Hoy, bawal dito ang pulubi. Doon ka sa center sa labas, taboy ng nurse. Pero hindi ko na po kaya. Masakit po ang tiyan ko. Baka po pwedeng patingin lang. Pakiusap ni Marco. Pilit na pinapapaos ang boses. Ang kulit mo rin no? Kita mo namang marami pasyente. Marumi ka. Baka mahawa ka pa ng infection dito. Umalis ka na bago ko tawagan ng security. Singhal ng nurse. Wala po ba talagang doktor? Tanong ni Marco. Eksaktong lumabas si Dr. Sandro mula sa ER. Nakasuot ng malinis na puting gown. Anong gulo ito, Clarissa? Ito po kasing pulubing to, ayaw umalis. Nagpipilit pumasok, wala naman pong pambayad. Sagot ng nurse.
Tumingin si Dr. Sandro kay Marco. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata dahil sa dumi at ayos ni Marco. Hoy, lalaki! Ospital na ito. Para sa mga taong marunong magpahalaga sa serbisyo. Hindi kami nagpapatuloy ng mga basurang katulad mo. Napabigat lang sa gobyerno. Layas! Guard? Palabasin mo nga tong basurang to. Doktor, ang sabi po ni Dr. Marco, lahat dito ay tatanggapin. Huling subok ni Marco. Tumawa ng mapait si Dr. Sandro. Si Dr. Marco, wala siya rito. At kahit narito siya, ako ang masusunod sa ER na to. Ang mga tulad mo ay walang karapatang huminga ng aircon dito. Umalis ka na bago ko pa idura sa mukha mong totoo. Wala kang silbi dahil wala kang pera. Isang security guard ang lumapit at hinawakan si Marco sa braso upang kalad ka rin palabas. Ngunit sa puntong yon, tumayo ng tuwid si Marco. Inalis niya ang pagkakahawak ng guard at kinuha ang isang panyo sa kanyang bulsa upang punasan ang uling sa kanyang muka. Sandro, malamig at mariing sabi ni Marco. Natigilan si Dr. Sandro. Ang boses na yon, kilala niya yon. Dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nakikilala ang muka sa likod ng dumi. Marco, anong kalokohan to? Nauutal na tanong ni Sandro. Ang mga nurse at pasyente sa paligid ay napatitig. Hindi ito kalokohan, Sandro. Ito ay pagsusulit. At ang masaklap, bumagsak kayong lahat. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong labi. Inalis niya ang kanyang sirang jacket at sa ilalim nito ay ang kanyang ID na may titulong Hospital Director and Founder. Marco, sandali. Bibiro lang ako kanina. Alam mo namang kailangan lang natin maging istrikto. Istrikto? O malupit? Putol ni Marco sa kanya. Tinawag mo akong basura. Tinawag mo ang mga pasyenteng ito na pabigat. Sandro, ang mga taong tinaboy mo ngayong gabi ay ang dahilan kung bakit itinatag ang ospital na to. Ang mga taong dinuduraan mo ng masasakit na salita ay ang mga taong pinangakuan ko sa hirap ng bangkay ng aking ina. Humarap si Dr. Marco sa lahat ng staff na nakatayo. Clarissa? At lahat kayong nakasaksi ngunit nanahimik. Nakalimutan nyo na ang ibig sabihin ng pagiging isang healer. Ang uniformeng suot nyo ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng pagsisilbi. Marco, pakiusap, wag naman ganito. Magkaibigan tayo. Pagmamakaawa ni Sandro na ngayon ay namumutla na. Sa loob ng operating room, kaibigan kita. Pero sa harap ng katarungan at sa harap ng aking pangako, ikaw ay isang hadlang. Deklarasyon ni Dr. Marco. Sandro, Clarissa, at sa lahat ng guards na sumusunod sa maling utos. Ngayong oras na to, kayo ay tinatanggal sa Marco Medical Center. Ayoko ng mga doktor at nurse na ang tinitingnan ay pitaka bago ang pulso. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang best surgeon mo. Sigaw ni Marco. Ang mahusay na surgeon na walang puso ay mas mapanganib kaysa sakit. Sagot ni Marco. Makakaalis na kayo ngayon din. Matapos ang insidenteng yon, personal na humingi ng paumanhin si Dr. Marco sa lahat ng pasyenteng nasa lobby. Siya mismo ang tumingin sa batang hirap huminga at tiniyak na mabibigyan ito ng pinakamagandang kwarto nang walang babayaran kahit 5. Lumipas ang mga taon at ang Marco Medical Center ay naging simbolo ng tunay na serbisyo sa buong bansa. Hindi ito nalugi. Sa halip, mas maraming pondo ang dumadating dahil sa tiwalang ibinibigay ng publiko. Isang gabi, matapos ang isang mahabang operasyon, pumunta si Dr. Marco sa isang maliit na altar sa kanyang opisina. Doon ay may nakalarawan, isang kupas na litrato ni Aling Leonida. Nay, tinupad ko na po ang pangako ko. Bulong ni Marco habang nakatingin sa larawan.
Wala ng nanay na mawawala ng anak at wala ng anak na mawawala ng nanay sa gate ng aking ospital dahil lang sa kahirapan. Sa labas ng kanyang bintana, makikita ang mga ilaw ng ospital. Mga ilaw na hindi man kailanman papatayin para sa mga nangangailangan. Dahil para kay Dr. Marco, ang tunay na kayamanan ng isang doktor ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang bawat hiningang naisalba at bawat pangakong tinupad. Ang dating marangyang buhay ni Dr. Sandro ay tila isang bula na biglang naglaho. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang pangalan na dati ay simbolo ng kahusayan sa surgery ay naging mantyas sa mundo ng medisina. Hindi niyo ba ako tatanggapin? Ako si Dr. Sandro. Ako ang nagligtas sa mga bilyonaryo sa bansang to. Sigaw ni Sandro sa loob ng opisina ng isang medical director sa isang tanyag na ospital sa Makati. Pasensya na, Dr. Marco. Malamig na sagot ng director habang binabasa ang report mula sa Marco Medical Center. Hindi galing ang kulang sa iyo. Ang hinahanap namin ay isang doktor na may integridad. Ayon sa balita, tinatalikuran mo ang mga pasyenteng naghihingalo dahil lang sa pera. Hindi siguro namin kailangan ng ganyang uri ng imahe rito. Negosyo ang medisina. Alam niyo yan. Giit ni Marco habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Para sa'yo siguro oo, pero para sa amin, ang pasyente ay tao, hindi resibo. Maaari ka nang umalis. Pagtatapos ng direktor. Lumipas ang isang taon, ang kanyang kondo ay naremata. Ang kanyang mga luxury car ay naibenta at ang kanyang mga tinatawag na kaibigan ay unti-unting naglaho. Nanirahan siya sa isang maliit na paupahan sa isang siksikang barangay, ang lugar na dati ay diring-diri niyang tapakan. Isang gabi, isang malakas na katok ang gumising sa kanya. Ang kanyang amang si Mang Tomas na matagal na niyang hindi nadalaw dahil sa labis na pagtutok sa pera ay isinugod sa kanyang pintuan ng mga kapitbahay. Sandro, ang tatay mo! Biglang natumba, hindi makahinga. Sigaw ng isang kapitbahay. Tatay, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Sandro habang sinusuri ang pulso ng kanyang ama. Heart attack, kailangan siyang maoperahan agad. Dinala niya ang ama sa pinakamalapit na pribadong ospital. Ang ospital kung saan dati siyang VIP surgeon. Nurse, ipasok niyo ang tatay ko. Emergency to. Sigaw ni Sandro sa triage. Tiningnan siya ng nurse. Ang tingin ay puno ng kawalang bahala. Kailangan niyo po munang mag-deposit ng 50,000 piso bago po namin siya ipasok sa ICU. Anong deposit? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Sandro. Babayaran ko kayo. Bigyan niyo lang ako ng oras. Pagmamakaawa niya. Pasensya na po, yan ang policy. Walang deposit, walang admission para sa surgery. Sagot ng nurse. Gamit ang mismong mga salitang dati ay binibitiwan ni Sandro sa mga mahihirap. Napaluhod si Sandro sa sahig ng lobby. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng nurse ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang puso. Patawad tay. Ngayon, naintindihan ko na. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng itaboy. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Isakay niyo ang pasyente sa ambulance ng MMC. Ngayon din. Nilingon ni Sandro ang nagsalita. Si Dr. Marco, nakatayo ito. Suot ang kanyang puting gown. Ngunit ang mga mata ay walang halong galit, kundi awa. Marco, hikbi ni Sandro. Pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Wala akong pera. Wala akong kahit na ano. Sandro, hindi ko kailangan ng pera mo. Malumani na sagot ni Marco habang tinutulungan ng mga paramedic. Ang kailangan ko ay ang kaibigan kong doktor na nawala sa tamang landas. Sa MMC, buhay ang inuuna, hindi ang deposit. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Mang Tomas, naupo ang dalawa sa hallway ng Marco Medical Center.
Bakit mo ginagawa to, Marco? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Pagkatapos ko silang itaboy. Tanong ni Sandro habang nakayuko. Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay deserve ng second chance, Sandro. Sagot ni Marco. Ang pagkakamali mo ay naging guro mo. Nakita mo na ba ang itsura ng medisina sa mata ng isang taong walang-wala? Tumango si Sandro. Ang mga luha ay muling pumapatak. Oo, napakasakit. Napakalupit. Patawarin mo ako, Marco. Patawad sa lahat ng pasyenteng hinayaan kong magmakaawa sa harap ko. Hindi na bumalik si Sandro sa pagiging marangayang surgeon. Sa halip, umiling siya kay Marco ng isang pabor. Marco, kung papayagan mo ako, gusto ko magtrabaho rito. Pero hindi bilang chief surgeon, sabi ni Sandro sa isang pagpupulong. Anong posisyon ang gusto mo? Tanong ni Marco. Gusto kong mamuno sa community outreach program. Gusto kong pumunta sa mga pinakamahihirap na baryo. Gusto kong ako ang unang lalapit sa mga taong dati ay itinataboy ko. Seryosong sagot ni Sandro. Ngumiti si Dr. Marco at iniabot ang isang bagong stethoscope. Welcome back, Dr. Sandro. Ngayon, ganap ka na talagang doktor. Mula noon, si Dr. Sandro ay naging katuwang ni Dr. Marco. Sa pagtupad ng pangako, wala na ang kanyang kayabangan. Pinalitan ito ng malasakit. Sa bawat batang ginagamot niya sa ilalim ng puno o sa loob ng barong-barong, nararamdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang lisensya. Isang serbisyong walang pinipiling antas ng buhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.